Ngayon naman po ay hingan muna natin ng mensaheng paalala. Mensaheng paalala para kay Ka Engelbert. Ano bang tawag ko sa'yo, Bert? Jojo, Ka Jojo. Oo nga, kay Ka Jojo ng mensahe mula muna kay Ka Raul Lambino who hails from the north also. Ilocano din to no? Pangasinense. Pero Ilocano din to. Ka Raul, please. Thank you, Ka Astra. Secretary Alcosi, the acting chairman of Partido Demokratiko Pilipino. At siyempre yung bago nating kasama sa PDP, si Attorney Jojo. Kapadak nga Ilocano nga mangmanganti rabong kan saluyot nga day ti laok na nga intono nga bunchik. Yan. Sabi ko kanina, tinatanong nila sa akin kung ano ba yung mabuhay sa Ilocano. Sabi ko, agbyag. Agbyag. Ibig sabihin nun, agbyag, mabuhay. Hindi agbayag. Kasi yung agbayag, matagal. Yung sa Ilocano meron din, agbayag ka, matagal ka naman. Yung ibig sabihin nun. Ngam kablawak kayo amin nga kapadak nga Ilocano, di tamyanan. Sabi nga nila, ano ba raw yung solid north? Wala naman ng solid north ngayon pag pinag-uusapan ay politika doon sa kapila. Kasi sa Region 1, doon pa lamang sa probinsya natin sa Pangasinan, siyang pinakamalaking probinsya sa buong Northern Luzon, if not all provinces north of Manila. At doon sa Pangasinan, doon naman tayo sa Pangasinan. Ganon din sa La Union. Marami naman tayong mga kaibigan dyan na membro po ng PDP. At lalong-lalo na sa Ilocos Sur. Alam naman na po natin ang sitwasyon dyan sa Ilocos Sur. Andiyan pa rin si Manong Chavit Singson. Pagdating naman sa Region 2, andito na ngayon ang bago nating presidente sa Region 2. At least nawalan ako ng isang malaking problema sa Northern Luzon. At andyan na si Attorney Jojo na kasama natin. Dating Vice Mayor ng Tuguegarao City at siyempre naging presidente ka ng Development Academy of the Philippines. Yun ang mga kailangan natin sa PDP. Yung kanilang damdamin, kaisipan, at ang ginagawa nila is more on development-oriented leaders. Na yun po ang direksyon ng PDP laban. No? Na kailangan po ay magkaroon tayo ng mga pinuno ng partido para mas mapalakas natin ang mga kasapi natin sa local at village leaders. Alam po ninyo, yung political system natin sa Pilipinas, tinatawag ko itong kung baga sa telepono, nasa iCloud yung mga partido. Political parties in the Philippines, except PDP Laban, wala silang pundasyon sa baba. Lahat nakalutang yung mga partido. Yung mga politiko na nandiyan, pwede silang magpapalit-palit, magpalipat-lipat everyday kung gusto nila. But not in PDP Laban. We'll make sure that PDP Laban will be steadfast in inculcating to everybody's mind and heart that once you become a member of PDP Laban, starting now, this year, and towards 2020 and thereafter, that you remain to be a member of PDP Laban, that you are proud to be a member of PDP Laban. Party build-up, party system, and party strengthening is not measured by whether we are going to win the elections or not. We'll make sure that PDP Laban will know how to take care of its leaders and its members. We'll make sure that we are going to try our best to give our political opponents a good fight, and we'll make sure that our party members and party leaders will win in the elections. But if the outcome will not be as what we are trying to do and what we are thinking of, we may not end to be the victor, but we are not going to abandon you. We will continue to recognize you as the full-fledged, legitimate members of PDP Laban, and we are not just going to get somebody who won in that election who in the first place did not become a member of PDP Laban and would like only to become a member of PDP after winning the election. Hindi na po mangyayari yung ganun. Medyo masama ang naging karanasan natin sa PDP.
Noong 2016, nanalo si Tatay Digong, biglang lumobo yung partido, lumaki ng lumaki yung partido, pero just as like the experiences of previous parties in the past, after hindi na presidente yung sa Pilipinas, yung nakaupo, doon na naman sila pupunta. We are not going to do that anymore. And we are not going to allow that to happen to our members. We will continue to have a political party that has its foundation down below. So hindi tayo isang partido na nakalutang sa alapaap o kaya dyan sa ulap. Yung mga political parties ngayon, wala silang pundasyon sa baba. They really don't have ordinary members down below. And that is the reason why we are getting leaders like Attorney Jojo, who is not truly a politician. He used to be vice mayor, yes, but he is more of a development-oriented leader. Mas kailangan po natin ang mga ganitong klaseng tao. So, muli, sa aking mga kababayan, na mga Ilocano, da kayo nga kapadak nga Ilocano, mangbangan manan iti saluyot kun rabong aday tintuno nga bunchek kunatang rab. Sabi sa akin ni Attorney Topacio kanina, isingit ko lang to, may kinalaman pa rin sa pagiging Ilocano ito. Pinag-uusapan namin kanina yung technology dito sa buong mundo. At sinasabi nga yung mga maunlad na mga bansa, ipinagmamalaki nila na kayang-kaya na nilang gumawa ng mga magnet. Magnet. Like sa Germany, sa Japan, sa China. Kaya moderno yung kanilang mga transportation, eroplano, missile, yung mga gera ngayon na nangyari sa Iran at dyan sa Ukraine. Wala pong magiging missile na yan o walang mga drone na yan kung walang magnet. At ang pinakamalaking producer, manufacturer ng magnet sa buong mundo ay ang China na ngayon. Sabi namin ni Atty. Topacio, meron din kaming may ipagmamalaki sa Ilocos. Meron kaming bagnet. Yan. So yan po mga minamahal na kayo, kabatang Ilocano, data bagnet kita Ilocos, nagimas na tapo, na imbag ngal daw, na imbag malam kanyayo apo. Maraming salamat, Ka Raul. Siyempre, bago tayo magtatapos, gusto ko munang papuntahin sa harap yung ating incoming Council President and Council Secretary General ng Pasay City para ma-formally introduce ko lang sa ating mga kababayan. So, sa lahat ng mga taga-Pasay City, abangan nyo po ang aming mga gaganaping basic membership seminar. Ito po si Kawawi Manguera, ang ating incoming Council President for Pasay, and Bong Tolentino, incoming Secretary General. Ayan. So, we will notify all the Pasayenyos of the schedules of the basic membership seminar and their oath-taking na iwi-witness din ng ating Regional Council President, si Ka Berniang, and of course, our Vice Chairman as well. Congratulations in advance and looking forward to your oath-taking. Ayan. So, today po, natapos po tayo sa oath-taking ng ating Ka Jojo for Region 2. Agbiag ang Region 2. Agbiag ang Pilipinas. At sa ating mga kababayan, ito lang po yung sasabihin namin. Lahat kami dito ngayon ay mga Duterte clones. Kami ay ang mga taong hindi alam ang salitang pahinga kagaya ni Tatay Digong. Walang Lunes, walang Linggo, walang minuto, walang araw sa pagsisilbi sa taong bayan. Kung merong nangangailangan, merong Tatay Digong at merong Duterte family. Kung merong nangangailangan, nandyan ang PDP. So, saludo sa lahat ng ating mga kababayan. Sama-sama po nating mahalin ang Pilipinas dahil masarap mahalin ang Pilipinas. Magandang